Mayong adlaw sa tanan. Good day to each and everyone. So this day, I will be going to discuss about ang mga ideolohiyang political at ekonomiko. So this is our topic. So if our previous lesson was all about unang digmaang pandaigdig, ikalawang digmaang pandaigdig, at saka yung establishment of the United Nations. Karon mo, sir, nganong mag-away-away pa man ang mga nasod, sir? Nganong dili naman lang nga kana ang magkahiusa na lang ta, kana wala na lay away, wala na lay gugot, no? Pagkanina ito ng niya, nice yun kayo na siya ng concept, nice kayo na idea nga, wala na lang tayo mag-away, wala na lang tayo gugot, wala na lang intawan. Pagmamahala na lamang, no? Gugma na lang unta. Pero come to think of it, sa ato ang nagkadaiyang mga balay, di ba? Digili gina mawagtang ang away, dili mawagtang ang gubot, especially sa inyong mga magsuon, mag-away mo. Kaya mo ka sa diplano. Ana ato ay mama mag-away, papa mag-away. And so conflict is very natural. Natural ra kayo na ang conflict. Mahitabo gina, no? Bisan asa baka maabot. And so sa mga nasud sa tibuok kalibutan, naa sad na yung mga conflict or hindi pagkakaunawaan. Ngano man, sir? Because of this, because of ideolohiya. So, saan na ng ideolohiya, sir? So, when we say ideolohiya, ladies and gentlemen, it refers to your idea. It refers to the concept. It refers to ang iyong pinaniniwalaan kung unsa ang angay, kung unsa ang sayo, kung unsa ang sakto. Muna ideolohiya. So, marahil may mga tanong na naglalaro sa inyong isipan tungkol sa iba't ibang paniniwala o prinsipyo ng mga bansa, di ba? Ngayon ka, sir, ang nanong nainaing manigunahuna ang China o ang United States, nanong di man sila parehas sa nunahuna because ako nang giingon, every nation na ay lain-lain nga mga paniniwala, na ay prinsipyo nga gipaniniwalaan. Ako, mutuo ko ani, ikaw, di ka mutuo ana. So, kinsa may sayo? Wala. Walay sayo, walay sakto. Ang importante lang ana is mag-respect. Mag-respetaray lang unta to para walay gubot. Pero tungod kinawagtang ang respeto sa mga tao, conflict will happen. O diya mahitabo ang gubot. Kitungod ang word nga respeto, wala na yung respetar. Kabantay mo, so, usapan nimo kamaayo nga mga tao. Usapan nimo kamaayo nga tao. Naasyo usa ka tao nga maglagot ninyo. Sa buutan kay ka, pero naasyo usa ka tao nga di kaoyon ninyo because of your paniniwala nga lahi sa ilaha. Lain-lain mo paniniwala. Muna reason na nunay mga tao nga mag-away, na ibikil na si Pulana o si Pulano, di na sila magtingog kay lain-lain siya gunahuna. Kini siya lain-lain siya gunahuna. Siya lain-lain siya gunahuna. Mauna siya ideolohiya. So, sa araling ito ay ating pag-aaralan ang iba't ibang ideolohiya na umiiral sa daigdig, no? Sa karon nga panahon. Ngunit topic nato karon about sa ilang ideolohiya, sa ilang mga prinsipyo nga ilahang gituhuan, nga wa nila tuhui, ang ilahang gituhuan nga wa sad nila tuhui. Ngunit topic nato karon. Sige karon. Before na mag-start, let's define first what is ideolohiya. So, ang ideolohiya ay isang sistema or kalipunan ng mga ideya. So, ng kalipunan, yung si kalipunan, it means pundok sa mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabago nito. So, meaning sa ideolohiya, it means your idea, imong idea. Yung tanong kanimo, dong, usaman imong idea about sa kanaang sex change. Ingo din ka, sir, kanang ikuaw yun, ana, sir, kay kalay na, sir, mapausap ka sa imong kuan. Ay, magbawat ka man, kung iyaman ng kalipay. Ano, imo ka din kwarta ang gigamit, o, di ba? Naanay, lain-lain ka mga problema o mga conflict, pero kung mag-respetaray lang unta ang duha, bahala, dua sila magkasinabot, wala untay gumot, no? So, galing ito sa dalawang salita na ideya or kaisipan na tuwirang sinusunod ng mga tao. Di ba? Sinusunod mo lamang kung ano ang para sa iyo ang tama. Kung motuo ka niya, hala tuhui siya. Kung di ka motuo, hala ayaw sunod. So, muna ideolohiya. Ating paniniwala. Kung unsi gitudlo sa ato, most likely, mo ginatong turuan. Di ba? Sige karon. Si Descartes de Tracy, siya ang nagpakilala ng salitang ideolohiya
bilang pinakamaikling pangalan ng agham ng mga kaisipan o ideya. So, ang nagmugnaan ng pangalan nga ideology in English, kay si Gustav de Tracy, siya ang naghimuan ng a word, no? It refers to agham, science of knowledge. So, according na Gustav de Tracy, so this is Gustav de Tracy ang nagmugnaan ng a word na ideology or ideolohiya. In English, ideology. Ideolohiya in Tagalog. Sige. Mayroong tatlong categories ang ideolohiya. Na kung ito, categories ang ideolohiya na ay ideolohiya about sa pangkabuhayan. So, ng pangkabuhayan, it means pang-ekonomiya kung si angay sundon sa usa ka nasud when it comes to pangkabuhayan. Naasay pampolitika kung si angay unsay angay nga kana ang gobyerno nga dapat atong sundon or kung unsa nga style sa gobyerno atong sundon. Naasa ideolohiyang panlipunan na panlipunanan na ako nasuwag, but it is panlipunan panlipunan or society. So, what is ideolohiyang pangkabuhayan, pangpolitika at panlipunan? Sige ako to sa pagsaon. So, una, ideolohiyang pangkabuhayan. When we say pangkabuhayan, it is an idea or ang imuhang idea about sa kanabitang ekonomiya. Kung unsaon nimo, for example, ikaw president ka sa usa ka bansa, unsaon nimo unsay pamaagi or mga techniques nga imuhang sundon para ang ekonomiya sa imuhang nasod mo mulambok. Muni ideolohiya ay mutuod jud ko nga ana ang kini mga negosyante kit pahawaon ni diri dapat ang gobyerno na gyud ang magnegosyo. O depende na nimo kung ganahan ka ana. Or ay di kanang kinahanglan jud na ang mga negosyante pasagdan lagi na siya ang gobyerno kay amo lang silang pasagdan. Depende sa nimo. So, muna siya ideolohiyang pangkabuhayan. Nakasentro dito sa ekonomiya ng bansa at paraan o pamaagi sa paghahati-hati ng kayamanan para sa mga mamamayan. Kabantay mo, di na mawagdang. Sa usa ka nasod na agi dato. Nasa ginipobre. No? Nagini dato na ipobre. Kana ang di na siya mawagdang. Nakapaloob dito ang mga karapatang makapagnegosyo. Isa may mga negosyante diri po no? Pwede ni siya masuot ni diri ang ideolohiyang pangkabuhayan, makapagtayo ng union. Sa ng union, diri na siya union ha, kana ang pangalala, kana ang isahog sa kuan, ipahumot. Union meaning grupo or union o grupo. At magwelga kung hindi magkasundo ang kapitalista at mga manggagawa. Kanatanan, it's all about pangkabuhayan. Ideolohiyang pangkabuhayan. So don't you worry, hindi pa ni siya maong akong topic, nag-introduce pa lang po. No? Mali una nga, ideya. Ideolohiyang pangkabuhayan or pang-ekonomiya. Diba nakabuk? I mean, same rin na silang meaning. Next, number 2, ideolohiyang pampolitika from the word politika. Politics. When we see politics, it means gobyerno, pamamahala. Kung giunsa nimo pamahala ako sa kanasod. Kung ako mahimong presidente, kinahanglan ako rin ang hawd. Kinahanglan ako rin masunod. Depende na nimo. Or kung ako mga niya mahimong presidente, kinahanglan ang mga single tadag 5K. Charot. Diba? Kung ako mahimong presidente, panahan ko nga mga tao na si power. Depende na nimo, depende na sa usa ka presidente. So when we say ideolohiyang pampolitika, ito ay nakasentro sa pamaagi sa pamumuno kung sa nga klase nga leader, no? At sa paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala kung unsay paagi sa mga tao sa inyuhang gobyerno na ba sila gamit, na ba sila gamit. So ito ay ang pangunahing prinsipyong politikal at batayan ng kapangyarihang politikal. Karapatan ng bawat mamamayan na bumuo at pahayag ng opinyon at saloobin. Pero ay uban na ang mga mamamayan walay karapatan or magpahayag ng kanilang opinion, no? Depende. Later on ato na i-discuss further. Muna ikaduhang nga ideolohiya, pampolitika. Ang una, ideolohiyang pang-ekonomiya or pangkabuhayan. Number 2, ideolohiyang pang-politika. Next, let's proceed to number 3. Ideolohiyang panlipunan. Ito ay tumutukoy sa pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas at sa iba pang pangunahing aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Sa atin sa Pilipinas, yes, mayroon tayong pagkakapantay-pantay regardless kung babae ka o lalaki. Pwede kang mahimong artista, pwede ka mo-eskwela, pagkakapantay-pantay. Pero na ay ubang nasod sa tibuok kalibutan nga waani
wa sila kay ang ilang gobyerno dili mo tuuan ng pagkakapantay-pantay kay they believe na kana ang lalaki na jud ang mga babae turo na sa balay ngayon anak ng mga gobyerno. Pero pasalamat na sa Pilipinas wala na siya, no? Unya ang ato ang gobyerno dili manghilabot kung unsa nga relihiyon imong tuhuan, no? Dili ra manghilabot, pero ang ubang nasod manghilabot. For example, para sa Iran, manghilabot ang Iran. For example, kung naka sa Iran, kinahanglan Islam gina ang inyong relihiyon, di ka pwede mahimong Kristiyano. Kung naa bisan unsa lang nga klase. Ug again, is number 3 niya ang ideolohiyang panlipunan. So, mo na ha ang mga kategorya sa ideolohiya na ay pangkabuhayan o pang-ekonomiya, na atay pampolitika o natay panlipunan. Di pa na mo itong topic, introduction pa lang ta, o diara na. Mag-start na ta. So, ano-ano ba ang iba't ibang ideolohiya? Daghan kaayong ideolohiya. Daghan kayong ideolohiya about kung unsaon sa usa ka leader, kung unsaon niya pagpadagan sa iyahang nasod, na mulambo ang iyahang nasod. Monay atong topic jud karon. We have 6 na ato i-discuss. We have demokrasya, authoritarianismo, totalitarianismo, kapitalismo, komunismo ug sosyalismo. Kanang demokrasya, authoritarianismo ug totalitarianismo kay pundok na sila pundok na sila because kay barang mo niya ano pundok na sila na si 4, 5 ug 6 another pundok pud na sila. Ha, ibuwag nato si 1, 2 ug 3, ibuwag po nato si 4, 5 ug 6. So si 1, 2 ug 3 pundok na sila. Kasi 4, 5 ug 6 pundok po na sila. Kay bora mo niya nganong akong gay pundok. Excuse me. Now, let's proceed to number 1. Demokrasya. So, unsa ang demokrasya? Familiar kayo, demokrasya because familiar gid kay nato siya because ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa. No? So, ang demokrasya ay isang ideolohiya na pampolitika. Pampolitika ni siya ha. Kung ano ka demokrasya, it's all about politika. It's all about pamumuno. Ha? Walay demokrasya nga about kuan pang-ekonomiya. Ha? When we say demokrasya, it refers in demokrasya kay na-fall ni siya under sa kategory nga ideolohiyang pampolitika. Ha? Na demokrasya is under ideolohiyang pampolitika. So when we say demokrasya, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng mga tao. Maaaring makilahok ang mga mamamayan ng tuwiran o di tuwiran. Ang kapangyarihan kuno ng pamahalaan ay nasa kamay ng mga tao. Nga naman, ang power daw kuno sa gobyerno ay naa kuno sa mga tao. Kaya nga naman, because ang mga tao maumay mo pili o kinsa ilang botohan. Diba? Kapag mo inighalalan, mamili dito kinsa itong leader. Ako i-leader, ako i-boto pagka-presidente kay si Vince Charles Quezon. Nga naman, wapo. Uy. O ano no? So, ang tao, ang naay kapangyarihan nga mo pili kung kinsa ang ganahang botohan. Muna sa demokrasya. So, pwede ko nung ka makilahok ang mamamayan ng tuwiran o di tuwiran. O saan tuwiran sila o di tuwiran? Sige, when we say tuwiran, or direct democracy, ibinoboto ng isang tao ang gusto niyang mamuno sa pamahalaan. For example, ako botohan si Vince Charles Quezon kay ako pagka-presidente. Diba? So, karaniwang pumipili ang mga tao sa pamamagitan ng halalan. So, may tabo na siya during halalan or election, no? Ng mga kinatawan na siyang hahawak sa kapangyarihan o pamahalaan sa ngalan nila. Ano ni siya? Kabantay mo sa inyong klase, sa inyong classroom. Tungod sa inyong kadaghan, need ra ginag usa ka tawo nga mahimong president. Usa ra ginakatawo, dili pwede nga tanan mahimong president. No? Dapat usa. O kita kay member man ta sa usa ka grupo sa inyong section grade 8, pundok man mo, mamili mo usa ka tawo, mag-vote mo. Ang tawag ana kay tuwirang demokrasya. Anong tuwiran, sir? Ibig tuwiran, it means direkta nga ikaw mapili. Si kuan akong pilion na mahimong presidente. Si kuan akong pilion mahimong presidente. Direkta, ikaw mismo ipili ka. Na ang pinakadaghang niboto niya nga oy makadaog. Muna siya tuwirang demokrasya. Tinatawag ang pamamaraang ito na representative o kinatawang demokrasya. So, naasilan ang katong nakadaog nga classroom president
Ang tawag na gayon niya representative. Sinong representative? Meaning siya ang mo-represent sa tibuok grade 8. So for example, mga na rin ang atong principal. Naunsa dito ang grade 8, unsay problema? Sumugtupag din ang president, ma'am, ano siya nahitabo, ma'am. So si grade 8 president, siya ang mo explain, siya ang mo langok mo kung unsay nahitabo. Dili kay ang tibuok klase ang mo yaw-yaw kay samok na kayo na siya. But that is what we call representative, no? So para sa SSG, natawa ninyo ang SSG. Kabantay mo na grade 8 representative, grade 9 representative. Kay ang kanang mga representative, sila na ang mo represent sa tibuok klase atong kanon. Another example. PTA president. Di ba? Na ay homeroom PTA president officer. So katong mga PTA president sa kada klase, for example sa grade 8 na ay usa ka presidente diha no, na magili usa ka presidente nga gi-elect. Unya after nila ang katong mga president sa PTA homeroom sa grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, 11 o 12 mag-meeting, unya magpili na sila og usa ka PTA jud nga president sa tibuok eskwelahan. So ang katong pito ka buok sila ang mag-elect sa ilang kaugali as ilaha kung kinsa silang ganahan. Si grade 7 ba, si grade 8, si grade 9, si grade 10 o makapili sila usa. Na katong usa, mo to siya gitawag nga PTA president. Nagets sa ninyo? Muna pamaagi sa demokrasya. Maghimo kag magpili kag tao nga kakatawan, meaning mo represent sa inyong grupo. Palaya sa Cebu. Kinsa may governor sa Cebu, di ba si Gwen? Kinsa may ni-elect ni Gwen? Ang mga tao. No. Next. Congressman. Kinsa may ato ang congressman o si Duke Frasco ato ang congressman na si Duke Frasco kinsa may nipili niya ang mga tao kinsa man nga mga tao ang mga tao nga nagpuyo sa 5th district sa Danao sa Liloan sa Carmen o kana sa 5th district of Cebu mo ni siya tuwirang demokrasya kanang ikaw ang mopili mismo. Okay, next ari sa di tuwirang demokrasya. Usa nang di tuwirang demokrasya? Ani ang kanang di tuwirang demokrasya, it means ibinoboto ng mamamayan ay mga kinatawan nila sa pamahalaan na siya namang pipili ng mga pinuno sa pamahalaan. O, ikay klaro ng awaani ha. For example, ang grade 8. ang grade 8. Ako, kuandar ko ka na ang anak. Kana ang normal ako nga estudyante sa grade 8. Pagkaman, ang akong gipili nga mahimong presidente kay si Pulana. O siya ang nahimong ang grade 8 president. Na katong grade 8 president mga higala, kauban niya ang grade 7, ang grade 8, ang grade 9, grade 10 nga mga president. Mamili sila usa ka tawo nga mahimong SSG president. O pagkanta lang, dili SSG, mamili sila usa ka tawo nga mahimong leader nila, ilang 7 ka buok. Ang tawag ana kay di tuwirang demokrasya. Anong di man tuwiran sir? Alangan kay ang nimpili nga mahimong leader nila kay ang imuhang gipili. For example, akong gipili si Pulana na ang karon election sila ilaha, wala ko ilabot. Ano mo ko ilabot? Alangan sila naman lang kay siya man ang president na kato sila magpili silang ilahang leader. Muna di tuwirang demokrasya or in English, indirect democracy. Sabta na to ha. So mayroong mga uri ng demokrasya na nagiging diktadura. Saan ang diktadura, sir? Na ay mga nasud sa kalibutan nga demokrasya sila, meaning malaya ang mamamayan, nahimong diktador. Ano nahimo mo siyang diktador? Because nahimo siyang diktador mga hingala tungod kay kanaang nakadecide siya kay president man siya kung ako president ko sa usa ka nasod, kitagaan na kog power sa ato ang constitution nga mahimo yes na sa ato is constitution nga pwede kang mahimong dictator kung ang usa ka nasod o ang inyong nasod kay naa siya sa bingit bitaw ng bitang terorismo. For example, kanang naihagit sa tibok nasod. So ikaw as president ninyo ni ka okay maghimo kung usa ka batas nga military, tawag ana martial law, naa sa ato ang balaod. Na ang president pwede ka mo-declare of martial law kung ang imuhang nasod kay naa sa bingit ng kanabitang na terorismo ba mga hitabo.
So muto manggawas din ang mga military na mga tao mo na siya nga dili kay magawas-gawas kay na may kuyaw man siya kay tungod sa mga patay, sa mga bomba o whatsoever. So ito ay nagaganap kapag ang inatasan ng mga tao upang mamuno ay magsimulang mangamkam ng kapangyarihan at isa walang bahala ang kagustuhan ng mga tao. Na si instances nga mag-declare siya martial law, unya para lang sa siyang kaugalingon. Pero na sa itong constitution na ang usa ka president pwede ka mag-declare o usa ka martial law basta ang atong nasod kay naa sa bingit ng ano bitaw ang seguridad dato ba wala na nakuan for example nag-declare baron og ang war ang mga NPA so mag-declare din ang martial law na naman ubang mga presidente nga ilaha bitang kamkamon ang kapangyarihan hindi ibalik sa normal ikaw man sa war naman to sige next muti una ha demokrasya nice ang demokrasya mauna ang ato ang gisunod na sa Pilipinas ang simbolismo sa ato ang demokrasya kay si Corazon Aquino. Ay kalimot, magawa sa exam. Si Corazon Aquino, siya ang symbol of democracy sa ato ang nasod. Next, number 2, authoritarianismo or authoritarianism. So, ang authoritarianismo ay isang ideolohiyang pampolitika. Pampolitika, same sila sa demokrasya. Ha? So, isang uri ng pamahalaan na kung saan ang namumuno ay may lubos na kapangyarihan. So, kung ikaw kuno leader, ikaw ang leader, nilngig kag power. No? Lubos na kapangyarihan. Meaning, ang mga tao, wala kaayoy power. Ang naay power kay ang leader. So, example ani, makikita ito sa pamahalaan ng Iran. So, sa dinahita mo sa Iran siya. Sa Iran man yun mga langga. Ang namumuno ay siya rin puno ng relihiyon. Kuyawa siya, no? O ako, president ko sa Iran, ako po ang head sa religion. I mean, ako ang saabot sa religion, abot sa religion, ang Islamic. So muna nga, sa Iran, kung usagan ka ka-Iranian, dapat Islam jud ka. No, Islam jud ka. So, ikaw ang head sa religion, ikaw ang head sa inyong nasod. Sa Pilipinas, dili. Kaya ang mga tao sa Pilipinas, naay karapatan nga mupili kung unsa ang ato ang ganahan. Kung ganahan ba ka mahimong Muslim, pwede. Kung ganahan ka mahimong Christian, pwede. Mahimong born again, o unsa pa na, diha nga mga relihiyon, why magbuot na bakla? Because democratic man ta, namatay karapatan nga mamili. Pero sa authoritarianismo, wala. Stricto. Adi kasi anak stricto. Stricto siya, in a sense, pero ang mamayan, kaya wala kayo power, mas makapangyarihan ang namuno. No? May napakalawak na kapangyarihan na sinusunod ng mga mamamayan ang namumuno. So, luoy kaayo ang mga mamamayan. Ay, pero hindi ba siya, anak, luoy ka na ang, kung ikumpara na ko sa demokrasya, mas malaya ang demokrasya kaysa sa authoritarianismo kay mas powerful man ang ilahang president pero napay mas worst ani ang pinaka worst ani mga higal kini ikatulo pero later na lang ato sa libasahon mayroon ding tinatawag na constitutional na authoritarianism usa na siya sir kung saan ang kapangyarihan ng namumuno ay tinakda ng saligang batas pwede for example ako, demokrasya man gina ang Pilipinas, no? Pwede ko no, ang demokrasya mahimong authoritarianism, mahimong stricto ba? Pwede na siya. Naana sa ato ang constitution o sa ato ang saligang batas. So, ang tawag ng dating Pangulong Marcos, kato si Ferdinand Marcos Sr., Papa ni Bongbong, ang tawag sa iyahang leadership ato kay authoritarianismo, ang tawag niya kay batas militar noong 1972. Sir, nganong na ay martial law sa una? Sa ako ang research, based on my research, nagkaroon ng batas militar or martial law because ang Pilipinas sa una kay naay hagit sa mga komunista. No? Na murag nakuan na ba ang ato abit ang person during that time mura siya na threatened ba nga basin ang mga terorista nga mga komunista musod sa Pilipinas niya ang Pilipinas kay tangpangan niya og demokrasya sumauto automatic kay naman sa ligang batas as atong constitution na pwede siyang maghimong batas militar or authoritarian na siya meaning ang mga mamamayan ay sa chill sa ako sa ang mahimong powerful. Kay parang ang kanang mga terorista, mga tangtang ni sila, ako'y tangtang nila. Mo to nagpagawas ng mga military. Mo ni nahitabo sa una. Kaso lang, along the way,
murag nasubraan na sad, murag taas ra kaayo bitaw, pila na to siya ka years. 21 years siyang nahimong president niya, murag too much na bitaw, murag niya bitaw nga ang power ba niya, murag nasubraan ra niya gamit. Sumuoton, tataktak siya pag February 1986, ang ipuli niya si Corazon Aquino. So from authoritarian, democratic mong din ang Pilipinas, ang nahimo siyang authoritarian tungod sa batas militar ni Marcos, tungod sa katong hulga sa terorismo. Na mga pila ka years ano lang, after 21 years, nataktak si Ferdinand Marcos Sr. ang nipalik o nipuli niya kay si Corazon Aquino pag February 1986. Sumuto siya nipuli, nibalik na ta pagka-demokrasya. So from demokrasya, nahimong authoritarian, nibalik na pag-demokrasya, nabalik na pag sa demokrasya pag 1986. Muna nga inig February 25 kay kuan na siya People Power Revolution. Kaway bantay mo, ug gili klase basta February 25. Kay mo na on February 1986, mo man na siya nga tayo na kag People Power Revolution. Mo na sa nabalik ta sa demokrasya. Mo na ha. Okay, next. Let's proceed to the third one. Kini ang totalitarianismo. Kini totalitarianismo kaingon siya kung muni pinaka-stricto sa tulo. Ang demokrasya chill. Ang authoritarian sakto-sakto lang, stricto gamay, pero ang pinaka-stricto sa tulo, kining totalitarianismo, ambot na lang. So, pinamumunuan ng isang diktador o grupo ng mga taong makapangyarihan. Usa ka buok, ang leader or grupo niya, limitado ang karapatan ng mga mamamayan sa malayang pagkilos. Dili pwede ang usa ka tawo magbiyahe bisan asa nga lugar, limitado ra. No, di nakakotod. Ang sunod, di ka pwede istorya bati about sa pamahalaan. Di ka dapat musupak sa pamahalaan. Ana ka stricto ang totalitarianismo. Kung musupak ka, ana ang mahitabo nimo. Pati ang pagpapahayag ng relihiyon dili pwede, no? Dili pwede, pero di sa tanan. Pero medyo kuan sila ani, no? Medyo di kay sila ana kuan ba sa relihiyon, pero uban paglalaya, pero ang uban hard look pud, no, nga mo pili kung sila ganahan nga relihiyon. So bawal siya lahat ng mga desisyon about sa pamamahala, about sa kabuhayan, kay naa sa kamay sa diktador. O kinsay leader, siya na gyud ang magbuot. Maunay nahitabo sa Germany. Kaya nafahinan mo ni Adolf Hitler. Ang Nazi is an example of totalitarianismo. Hasa tong fascismo ni Benito Mussolini. Familiar pa mo ni Benito Mussolini, katong president sa Italy during World War II, katong siya ang fascismo na ang Germany kay Nazi. Muna example sa totalitarianismo, stricto kayo ako sa ka-leader. Gamay ni mong lihok, kung di siya kayon, patay. Mahitabo. Nung muna siya pinakangilwig sa tanang totalitarianismo. Ang Pilipinas, asa man siya? Democratic ta ha. Nakasuway pa tag totalitarianismo? Wala nakasuway ang totalitarianismo. Nakasuway ta authoritarianismo na takoto. Okay, karon arita sa nasa kamay ng pamahalaan ang pag-aari ng mga lupain, kayamanan ng bansa at mga industriya. Naa sa pamahalaan tanan, siya tag-iya sa yuta, sa kayamanan sa nasod, siya tag-iya sa mga negosyo, siya tag-iya. Halimbawa nito ang pamahalaan ni Hitler sa Germany at ni Mussolini sa Italy bago at habang nagaganap ang World War II. During World War II, ang Germany, Nazi man at totalitarian to sila, hasta ang Italy, fascismo ni Mussolini, Benito Mussolini. During World War II, nilingig ito ilaha, totalitarianismo to siya, stricto kayo to. Okay, now, next, kini. So, katong demokrasya, katong authoritarianismo, o kato ang totalitarianismo, lahi ni sila ha, lahi ni silang tulo. Kaya kining kapitalismo, komunismo, o sosyalismo, lahi ni sila nga type, ha, lahi ni sila, murag lahi ni. Kung kini sila team Apple, nasa team Orange ni sila, si kapitalismo, si komunismo, o si sosyalismo. Kaya nga nung lahi man sila, Sir Biko, si kapitalismo, kay ideolohiya ni siya about ekonomiya. Ekonomiya ni siya ha, og pampolitika, naigamay politika. Kato si demokrasya, si totalitarianismo, og si authoritarianismo, kato silang tulo, kay pampolitika rato sila. Kining kapitalismo, komunismo, o sosyalismo, kay
pang-ekonomiya ni Siya o gamay nga pang-politika. Samtala, wala ito sila nga team. So, arita sa kapitalismo. So, ito ay isang ideolohiya pang-ekonomiya at pang-politika. So, ang kapitalismo ay isang uri ng ideolohiya na kung saan ang produksyon, distribution at kalakalan ay kontrolado ng mga pribadong mga ngalakal hanggang maging maliit na lamang ang papel ng pamahalaan sa mga patakarang pangkabuhayan. Kining kapitalismo, mo ni gisunod natong sa Pilipinas. Kay, kapantay mo, if magnegosyo ka, kung magtukol kag babuyan, di ba walay labot ang gobyerno? Wala. So, nindot sa kapitalismo because kung ganahan ka mag-business, kanang way labot ang gobyerno, kung ganahan ka magpadato ka, magnegosyo ka, way magbuot ninyo, no? Malaya ang isang tao na magnegosyo at mag-angkin ng ari-arian. Ito ay ideolohiyang pinasimunuan ni Adam Smith. Si Adam Smith ang nag-introduce ani nga ideya. Sa una, during medieval, wala pa kapitalismo. Ang mga tao sa una, way negosyo. Kung ang mga tao, if naay kwarta, ilaharang iimbak, ilaharang ipuson, wa sila nakaunahon abangan ang katong kwarta, kagamiton niya para magnegosyo, para magkagudagan yung kwarta. Sa una pag medieval, wala pa ni uso ang kapitalismo. No, this was during the time nga ato ng panahon bitaw nga industrialismo, revolusyong industrial na ang mga tao na kabalo na magnegosyo, na ilang 10 pesos ka kapital, mahimong 15, na ilang 15, mahimong 20, hanggang mudato sila. Muna kapitalismo. So sa kapitalismo, for example, kung naa kay duha ka baka, no, kung naa kay duha ka baka, nagpalawag sa baka, kung nindako na ang baka, ang mahitabuan na, ay dalang baka baboy lang. Kung naa kay duha ka baboy, anay na usubutakal, no? So ang imuhang anay, usa ka imo kabutakal, sigahan imo og pagkaon niya. Hangtod nga ang imuhang anay ni anak og 12 ka buok. Nang kanang 12 ka buok imong gibaligya. Kanindot ana. So mo ang tawag ana kay kapitalismo. Ginansya negosyo ang tawag ana. Mula sa kapitalismo. Ay kasinabot ta. Okay. Next arita sa ang kapitalismo man ay ato sa Pilipinas kaya daghang mga negosyo, no? Next, komunismo. So ang kaning komunismo sad lahi siya ang atbang sa kapitalismo. Atbang siya ang opposite, no? Kung ang kapitalismo kay malaya ka kung gana ka magnegosyo, wala pag negosyo pag sari-sari store, iway magbuot mo. Pero sa komunismo, wala. Di ka pwede madato, di ka pwedeng mapobre, kay dapat pantay. Ano naman sir, pantay ang mamamayan sa lipunan. Walang mahirap at walang mayaman. Kuyawa na sila, way dato, way pobre. Pero, hindi pinapayagan ng pamahalaan ang mga mamamayan na makilahok sa pamahala. Di ka pwede nga mudagan ang mga tao ba? Dili pwede mudagan sa pamahalaan. Ang mga tao sa walang kalayaan sa pagnenegosyo. So, kung negosyante ka na inyong nasod di komunismo, sorry to tell you, di ka pwede aning magnegosyo. Kaya nga naman, pero pantay-pantay sila sa mga ari-arian. Ito ay ideolohiyang pinasimunuan ni Karl Marx. Hindi naman ang komunismo. Okay. Fair, bitaw mo, tanan. Way pobre. Sakto rin tanan. Kaso lang, kung naa kay duha ka baboy, butakal o ka na ang butakal o anay, una ang inyong silingan, kay wala sila anang butakal o anay, musugot lang ka nga, ang imong anay ihatag sa imong silingan para pantay na mo. Para way dato na way pobre. Ikaw ko na ba, musugot ka na. Di, isyod ka musugot. Ikaw siya nagpakaon sa imong baboy. Ngunit komunismo, kinahanglan, wala mo dato o mo pobre para ang mga tao fair. Pero kung ikaw mahimo ka negosyante, patay, hindi ka pwede diri. Kay sugot lang ka ang imuhang halin ipanghatag sa mga tao para way magato. Para way mapobre. Imong halin ihatag sa mga pobre para way mapobre. Ikaw ko na ba? Wala lihat. Wala sa komunismo. So ito ay ideolohiyang pinasimunuan ni Karl Marx. Sa kapitalismo si Adam Smith. Sa komunismo kay si Karl Marx. Okay, now let's proceed to number 6. So, in number 6, ang sosyalismo kay
tunga siya. Tunga siya meaning tunga-tunga siya sa kapitalismo ug sa komunismo. Ito ay may pinagsamang kapitalismo at komunismo. Tunga-tunga siya. Sinasabing bago pa man maging isang komunismo ang isang bansa, before daw kuno mahimong komunismo, communist country ang usa ka bansa, kinahanglan usa siya mahimong sosyalismo. Kay after sa sosyalismo, anam-anam na siya nga ang mga anam-anam na siya nga mahimo kang komunista. No? Ito ang ideolohiyang sinusunod noon ng Union Soviet or USSR. Nakaroon na siya nga lang naroon. At China, bago sila naging isang komunismong bansa. Before nahimong communist country, ang Unit Soviet o ang China, nagsosyalismo sa sila. No? After pila ka years, nahimo silang komunismo. Kaya ang sosyalismo, mura siya ka na ang transition ba nga mahimo kang komunismo. No? From kapitalismo, sosyalismo usa ka. Kung ganahan ka ba mahimo kang komunismo, dili ka mulahos sa komunismo, muagi sa kag-sosyalismo. Kung kulan sa nimo ang mga negosyo kay kinahanglan ang sa negosyo kay ang gobyerno na lang ang mga tao na karapatan mag-negosyo na kung kulan una ka mahimong komunistang country. Karon ang China o ang Russia is a communist country as ang North Korea. They're all communist countries. So, moto siya tanan. No? Moto siya ang iba't ibang ideolohiya. We have demokrasya, we have demokrasya, totalitarianismo. Kaya sabot na taan ng tulo. Next, kapitalismo, komunismo, o sosyalismo. I hope nakasabot na mo ato, ha? Ang karon. Bumalik ta sa digmaan. For a while. O tara. Ngayon, suriin natin kung paano lumaganap ang komunismo sa Russia, fascismo sa Italy, at Nazismo sa Germany. Kabalo dito no, ang Germany, Nazismo na sila, Nazi. Ang fascismo sa Italy na ang Benito Mussolini. O ang Russia, ngano nahimo silang komunismo nga nasod. Ating malalaman ngayon. Okay, larga. Komunismo sa Russia. Kabantay mo anong flag, kana sa tunga, kana na yung hook, kana ay hammer, muna simbol sa komunismo. Sa una, wala pa yung World War ha. Ang kanang Russia, mga langga, kanang Russia sa unang panahon, kanaang ay isang malaking dinastiya. Saan dinastiya? Ano itong pinamumunuan ng hari at reyna? Una sa una, ang tawag ang dynasty, ang tawag is Romanov dynasty. Ang kanang Russia sa una, na siya usa ka dynasty na tinatawag na Romanov dynasty. Unya mga langga, ang pangalan sa ilang leader dili hari ha, dili emperor. Ang tawag sa ilang hari kay Tsar, C-Z-A-R. So nag-ugat ang ideolohiyang komunismo sa Russia noong panahon ng mga Tsar sa dinastiyang Romanov. Naunsa din sila siya. Ang Russia ay naging makapangyarihan sa panahon ng mga Tsar, sa panahon ng dinastiyang Romanov. Very powerful kaayo na ang Russia. Grabe kaya sila ka-powerful. Ngunit, ang namumuno ay naging despotic. O saan despotic siya? When we say despotic, ang ilang mga emperor o ang ilang mga Tsar, kay kanang itong grabe na kakon, grabe kay makapangyarihan, grabe kahakub, sa grabe na kay silang murag, wala nakasabot ang mga tao, naglagot ang mga tao. Imbis nindot unta ang mga Tsar tungod kay nahimo silang despotic, meaning ang despotic kanang bitang pareha kang kuan ba, pareha kang Adolf Hitler ba, kanang patay na tyrannic na kayo, nagagubot. So ang mga tao nakasabot, so naka-decision sila nga di mahimo mag-war mi. Ang tawag kay civil war. When we say civil war, nag-war ha kay wa kay kontra nga laing nasod, wa kay kontra nga laing nasod. When we say civil war, war na siya sa sud sa inyong nasod. Walay laing nasod na apil kundi ang mga tawo ra sud sa nasod. Mao na nahitabo sa ilang civil war. Karon, ang katong mga tao nga naglagot, kay na-despotic na ang ilahang dinastiya, kay gitawag kana ang naghimo silang army, ang tawag kay Red Army, no? So ang kanang Red Army, komunista ni sila, na ang ilang leader kay si Vladimir Lenin. Hindi sila sang-ayon sa mga Tsar.
Di na sila ganahan sa mga Tsar, sa kabihas ng Romanov. Wala sila kaoyon. Ug nag-aklas sila ng rebellion. Nisukol sila. Kaya wala sila kaoyon. Ang tawag Red Army. Ngunit sila mga tao nga supak sa mga Tsar. Unya, ang katupong mga tao nga ni padayon og support sa mga Tsar, ang tawag nila kay White Army. Sila ang mga taong sumusuporta sa mga Tsar. Kay mga army man hala nag-away. Karon mga panahon niya, 15 na kadaog ang Red Army or ang White Army. Be. Para ninyo, asa man kayo nakadaog? Of course, ang Red Army ang nakadaog. Okay, naging picture nila. So, ang Red Army ang nakadaog. So, katong kabihas ng Romanov, nawa ang kabihas ng Romanov. That after World War I, nawagtang na ang kabihas ng Romanov. Og nipuli ang Red Army. Og ang leader nila kay si Vladimir Lenin. Ha? Una, ang mga White Army napildi. So muna karon wala na ang kabihas ng dinastiyang Romanov sa Russia. Nawagtang na ha? Okay, karon nanalo ang Red Army at ang estadong na itatag nila ay tinawag na USSR or Union Soviet Socialist Republic. Muna na hitabo sa Russia. Sa una, dynasty pa na sila, emperor, wala na kaoyon ang mga tao, nag-aklas, nag-rebelde, nakadaw ang Red Army. So ang ilahang nasod, gitawag na nila o USSR, Union Soviet Socialist Republic. Sir, what is union? O man kag union, when we say union, wa ka nag-inusara, daghan kag kauban. Sa una, ang kanang USSR, daghan na siya kauban, guys. Ang USSR kauban na niya, Russia, ang Ukraine, ang Poland, ang Lithuania, Estonia. Basta daghan kina siya kauban mga higala ng mga nasod sa una nga panahon before sa World War II kanang USSR daghan na siya member, no? Ang tawag nila kay USSR or Union Soviet Socialist Republic. Mo nilang flag red nga ay kanya. So, ano ang mga prinsipyong pinaniniwalaan ng mga komunismo? Mo nila ang prinsipyo nga gituhuan sa mga komunista. Una, pagtatag ng diktadorya ng mga manggagawa. Meaning, ang manggagawa ang supremo na pamahalaan. Meaning, ang mga workers daw kuno ang hawd sa nasod. No? Kaysa kapitalismo man yun, ang tag-iya sa negosyo mo ay hawd. Pero sa komunismo, bali, ang mga tao or ang mga empleyado mo ay hawd. Next, number 2, pangangasiwa ng pamahalaan, sistema ng produksyon at distribusyon ng pag-aari. Meaning, ang pamahalaan kay naagid siya ang nagkuan sa pag-distribute sa yaman. For example, ako, dato na kay ka ha, kuhaan ta na imong yaman, abihatag ani pamilya ha, para wala na'y mapobre. Kasi magbuhat ana ang gobyerno. Number 3, pagwawaksi ng kapitalismo. Wak na sila kaoyon sa kapitalismo, gitangtang nila ang kapitalismo. Di sila mutuan ang kapitalismo. At bangkay na nila ang komunismo o kapitalismo, mag-away na. Next, number 4, pagtatwa sa kapangyarihan ng Diyos at lubos sa paghihiwalay ng Estado at ng simbahan. Sa unang yun, para sa Iran ba, di ba ang ilang pamahalaan o ang ilang relihiyon, nagkuyog. Pero sa komunismo, buwag. So ang pamahalaan, walay labot sa relihiyon. Ang relihiyon, may labot sa pamahalaan, buwag. Mo po na sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, ilalabot ta. Ang ato ang relihiyon, way labot sa pamahalaan. Ang ato pamahalaan, may labot sa relihiyon. Ha? Next, pagsuporta, paghikayat at pagpapalaganap ng kilusang komunismo sa buong daigdig. So kung ang ilang suportahan ang mga nasud nga mahimong komunismo, muna ang China ilang suportahan, ang North Korea ilang suportahan, kay parehas man silang komunismo. Umonay paniniwala sa mga komunismo. And Russia is a communist country, USSR na sa una. Okay? And let's proceed to number 2. Fascismo sa Italy. Familiar Benito Mussolini. Di ba si Benito Mussolini, siya to ang president sa Italy during World War II. Sa Italy, ibang ideolohiya naman ang namayani. Dili komunismo ang tawag, o dili fascismo. Muna siya kondisyon nga nganong nahimong fascismo ang Italy. Nasa sila hinanakit kay sa Russia, sa una, kapitalismo na sila. Nasa sila hinanakit katubitong tungod sa ilang mga czar, wa sila kaoyon kay nahimong despotic. O tungod kinahimong despotic, ang sukol sila, o nahimo silang komunista. O niya, ang sa Italy, dapat sila kaagi po, nga nahimo silang pasismo. Sumuni si mga hinungdan. Number 1, nasyonalismo. Hindi nasiyahan ang mga Italyano sa resulta ng unang digmaang panaigdig. Familiar?
Ang Italy, pildi sila sa unang digmaang pandaigdig. Ang Germany, Italy, o Austria-Hungary, pildi sila sa unang digmaang pandaigdig. Wa sila malipay sa resulta sa digmaan kay sila biya gito ang gipasinganan, pero mas gipasinganan ang Germany. Pero ang Italy, na siya pisa, gipasinganan gyapon sila, pero mas ang Germany. No, hindi nasiyahan ang mga Italiano sa resulta ng unang digmaang pandaigdig. Kayong nabigyan naman ito ng bahagi sa mga pabuya ng digmaan. So, muna sa unang rason na nung nahimong pasismo ang Italy. Number 2, paghihirap sa kabuhayan. Tungod sa World War I, nagkulang sa pagkain ang Italy. No? Ang Italy, ang buta lang yun, ang mga tao, wala na kanunon. Marami ang nawalan ng trabaho, daghan ang nawagtangan og trabaho. Unya, ang mga naguba. So, tungod sa war, dahan tao ang naghirap sa kabuhayan. Next, number 3, kahinaan ng pamahalaan. So, ang ilahang pamahalaan after World War I, ang ilahang pamahalaan kay nihina bitaw, marag weak na kayo. So, hindi na kayanan ng pamahalaang lutasin ang suliranin sa bansa. Wala na kayanan silang gobyerno. Pinalalapan ng pagkakaroon ng mahinang opisyal sa pamahalaan. Mga leaders nila, mga weak. Nagkaroon ng kaguluhan sa Italy. Ang kapayapaan ay naibalik ng mga pasista. So, after sa World War I, mga langga sa Italy, wala ilang gobyerno, murag weak na kaayo, ilang mga officials, very weak. Niya, ang mga tao nagkagubot na. Until na ay mga grupo nga nakapabalik sa kapayapaan sa Italy. Ang tawag nila kay mga pasista, na ang leader sa mga fascist kay si Benito Mussolini. Siya ay dating sosyalista, no? So, sila ang nakapabalik sa kapayapaan sa Italy nga. Since then, ilaha day gisugdan ang pasista or pasismo. Ha? Ilang gisugdan ang pasismo. So, black shirts. So, ano ba ang mga black shirts? Ang black shirts ang tawag sa militar na tagasunod ni Mussolini. Kung si Mussolini, wala siya nag-iusara, wala siya back up ng mga military, ang tawag ay black shirts. Again, black shirts. Pinilit ni Mussolini, di ba, ingan mo kung niyo sa nga, ang Italy kay ni weak na, kasi wala, mahina na ang kanilang gobyerno. So, usa ka tao, si Mussolini, isud siya, oy, atong balikon, atong i-reforma, porma ako na itong balik, ang atong nasod, kay wala niya mao. O yahang gipilit, yahang gi-force ang ilahang gobyerno ato nga time nga wala din na ay kanang buwagin ang gabinete. So buwagin ana weak man ang ilahang gobyerno during that time. So kung ano sad napilitan na po siya, sige. Sumuto si Haring Victor Emmanuel ay napilitang magtatag ng bagong gabinete na si Mussolini ang nahimong prime minister awara tungod sa ka-weak sa ilang gobyerno. Napatanda na po sila kasi si Mussolini ang mahimong leader awara yun sa kahurang. So ang parlamento ay napilitang maggawad ng mga kapangyarihang diktadoryal kay Mussolini. So ang parliament, ang meaning ang mga senador, kay napilitan na po sila nga, sige, mahimo kang diktador, patay. So noon to, ang Italy, nakatukod sila og pasismo. Muna'y reason nga no ang Italy, kanaang nakahimo silang pasismo. Kanang pasismo is a totalitarian, ha? Yelnig stricto ni, no? Ngano gani tungod kay mahina ang ilang pamahalaan, no? Na si Mussolini ra ang nakapabalik sa kapayapaan, no? Okay. So, ayon sa paniniwala ni Mussolini, ayon sa kanyang paniniwala, bigo ang demokrasya, failed daw kuno ang demokrasya. Ang kapitalismo failed sad, ang sosyalismo failed. Sa halip, itinatag niya ang isang diktadoryang totalitarian, ang pasismo. So, ang pasismo ay isang striktong totalitarian. Totalitarian ha, stricto kayo ni. No, ngunit boy ni Mussolini. Okay. So, man yung mga prinsipyong paniniwalaan ng mga pasismo. Number 1, gumawa lamang ang tao sa kapakanan ng Estado. So, ang actions daw kuno sa mga tao, kinahanglan daw kuno para sa kapakanan sa ilang bansa. Muna yung rule, yung prinsipyo. Number 2, ang demokrasya ay mahina. Mahina daw kung ang demokrasya at walang saysay at lakas ang kinakailangang pangibabawin. Sumini, ang demokrasya is weak. Kinahanglan totalitarian jud ta. Wali paniniwala ni Mussolini. Next, lahat ng bibitawang opinyon, pasalita man o pasulat, ay kailangang naaayon sa pamahalaan. So, tanang ko rin mo yung historia, in writing or in words, kay dapat mo agi sa pamahalaan. Meaning, shut up na lang kapag ikanahan mamatay. Next, number 4, kinukontrol ang buong sistema ng edukasyon. So, ang education kay
kanang gikontrol sa pamahalaan, brainwash ang mga estudyante upang ang mga mamamayan ay magkapagsilbi sa estado at makatulong sa paghahanda sa digmaan ng mga estudyante. Gi-prepare nila mahimong military, gisulsul para maglagot sa mga tagalaing nasud. Inana niya og style ang ilahang gobyerno sa una. So that is fascismo by Benito Mussolini. Naiusa. Ano pa nilain? 5, maingat na sinesensor ang lahat ng mga pahayagan at publikasyon. So, tanang mga newspaper, tanawin ito sa gobyerno, una nila i-release. No? Sunod, lahat ng uri ng libangan ay sinusulit ng pamahalaan. Saan ang libangan? Dili malibang ha? Meaning sa libangan, entertainment. No? Dili siya dapat tanawin usa sa mga sa ilang leader, una nila i-release. Hindi kinikilala ang kalayaang sibil. Walay civil freedom. Ang tao, walay freedom. Number 8, binibigyan ng bonus ang malalaking pamilya. At number 9, hindi binibigyan ng karapatang sosyal, politikal at pangkabuhayan ang mga babae. So kung babae ka, panahon ani ni Benito Mussolini, luoy ka. Promise. Haron, the third one, ang pinaka-last, ang Nazismo sa Germany, familiar, di ba? Isa sa pinakamalupit na diktadoryang totalitarian sa makabagong panahon ay ang Nazismo. Ang pagnanais na makabawi sa kahihiyan sa pagkatalo sa World War I at ang paniniwala na ang Aleman ang dapat mamuno sa daigdig. No, sila daw kuno dapat ang dominate sa tibuok kalibutan ay ilan lamang sa pangunahing layunin nito. Ngunit purpose ni Adolf Hitler nga sila ang mag-dominate sa tibuok kalibutan. Sugot na mo ana. No? Sige. So, nganong natukod niya ang Nazismo? Tungod kinapildi sila sa World War I, nauwaw sila sa World War I, naninaw sila. Una, nag-World War II. Ngunit dahilan ng pagtatag ng fascismo. Una, ang kahinaan ng Weimar Republic. After sa World War I, mga langga, naiusa ka republic nga ipatukod silang nasud, ang tawag ay Weimar Republic. Pero ang Weimar Republic ay isang mahina na ang mga tao na mutuo. Mas mutuo pa sila ni Adolf Hitler. Next, number 2. Kasunduan sa Versailles. Nasaktan ang damdamin ng mga Aleman dahil sa mapaghirap ng mga probisyon na kasunduan sa Versailles. Di ba, kabalo na mataan ang kasunduan sa Versailles. Di na tamo discuss na kaya kung natangano asala kauyon ang kasunduan sa Versailles. Number 3. Ang paghihirap sa kabuhayan. So, ang mga tao nag-antos, naggutom after sa World War I. O di sila kalimot ato. Munang nag-prepare sila for digmaan mo itong World War II. So, si Adolf Hitler, muna yung dagway. Tanawa yung bukton na I read na kuan, muna ilang bandage, muna sign na nila. Ang pinakamakapangyarihang pinunong Nazi ay si Adolf Hitler. Hindi siya German. Siya ay isang Austrian. Natawag ni siya sa Austria. No? Ang mga prinsipyo ng Nazismo na nakapaloob sa akdang Mein Kampf ay ang aking labanan ni Adolf Hitler ay may muna siya prinsipyo ha sa Nazismo. Number 1, ang kapangyarihang racial. Saan ang racial? Meaning race. Meaning sa race, imuhang pagkatao, kung Pinoy ba ka, kung asa ka na tao, muna racial. So, pinaniniwalaan ng mga Aleman or mga German na sila ang nangungunang lahi sa daigdig. Meaning sila kung ang pinakangilgig daw kuno ng race sa tibuok kalibutan. Nanggaling daw sila sa makalumang tribong Germanic na tinatawag na Nordic o Aryan. Familiar ang Aryan? Aryan, sa India. Mga puti na mga tag-as na mga tao na naabot sa India. Aryan ang tawag ato. So, gikan sa Germany. So, sila daw kung ang pinaka-hawd, no? Na race sa tibuok kalibutan. Number 2, anti-Semitism. Naniniwala ang mga Natsista na ang mga Hudyo or mga Jews, familiar sa mga Hudyo, na naninilahan sa Germany ay hindi mga Aleman. At ang mga ito ay sanhi ng maraming suliranin at kabiguan ng kanilang bansa, kaya't kinakailangan mawala sa daigdig. No? Sumunod yung resulta, muna pag World War II mga langga, ang katong mga Jews o mga Hudyo na nagpuyo sa Germany kay kanaang di pa pauli ang tawag ato kay Zionism. Familiar? Unya, ang pagpatay nila kay ang tawag kay Holocaust. So panang mga Hudyo na naa sa Germany, di papatay sa mga Nazis. Grabe kay sila, no? Di patay. Ang tawag kay Holocaust, no? Pagpatay sa mga Hudyo. Ang tawag na anti-Semitism. Number 3, ang pagbuwag ng Treaty of Versailles. Di natin mo nito isgutan. Nagkabalo na ta, na dibuwag sila. I mean, wala sila kauyon sa Treaty of Versailles. Number 4, pan-Germanism. Ayon kay Hitler,
ang isang pinakamalawak ng Germany ay kailangan maitatag. So meaning, naniniwala siya daw kuno usa kuno kadako nga Germany kay mahimo na matukod jud kuno sa tibuok kalibutan. Kasama na ang mga teritoryong nawala sa kanila noong World War, noong unang digmaan kanila. Asa to mga teritoryo nga nawa nila, pero kabalik to nila. E dapat ang ilang teritoryo mo dako. Ang tawag ana kay pan-Germanism. Grabe kay sila kanang pandoy ba? Grabe kay sila. Number 5, ang pagwasak sa demokrasya. Di sila ganahan sa demokrasya. They believe in totalitarianismo. They believe in Nazismo. Laban ang Nazismo sa demokrasya at pamahalaang parlamento. Wa sila kauyon anak. Dapat strikto ang gobyerno. Nanawagan silang wasakin ang republika at itatag ang Third Reich na siyang estadong totalitarian ng Nazismo. Grabe. Ug mo ito siya tanan. Taas kaya itong topic, no? That's all. So, mo na siya. So, the purpose of this lesson is para makaibaw bitaw mo nga. At the end of the day, conflict sa kalibutan, ang away sa kalibutan bigyan ng mga tao. It will never happen. Nga naman, because ang mga tao lang nakitag mga idea. Siya lang siya idea. Ikaw lang itag idea. Kanos araman ta sir nga makaiusap. Basta mag-respetaway. You will respect his opinion and you will respect others' opinion. Then, wag gini-away. Pero di gina mahitabo, guys, nga wa gigubot na ginigubot. No, even ganyan sa atong pamilya, naigubot. Mag-away ang mga silingan tungkol sa mga marites. Mag-away sila tungkol kay anak, tungkol kay ani-anak. Di gina mawagtang because lain-lain ta kung mga ideolohiya. And that's all for today. It's our lesson all about. It's all about ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko. I hope nasabtan na ako nan. So don't forget to comment down below if naka-question. Don't forget also to ask question na yun, no? Kung naa kay mga pangutana. And our exam will be announced soon. I hope mag-study. I hope nyo nagtanaw hangtod ani nga time. So na almost 1 hour ko din nagtabi. So I hope klaro na ang tanan and I hope sa daay mga langga na dagko mo kuha sa exam. And that's all for today and thank you and goodbye.